una sa lahat. My hearing was already over by the time I arrived. We were very busy last night. I was just playing games on my computer. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Walang outbreak kasunod ng suspensyon ng klase sa Metro Manila. Paalala ng DOH sa publiko, huwag magpanik sa malatrangkasong sakit. Ayuda sa mga nilindol, pagbisita ni Pangulong Marcos sa mga biktima ng lindol sa Davao, hindi dapat haluan ng politika ayon sa Malacanang. Demolition job, aligasyon ng umano'y overpriced na farm-to-market roads sa Eastern Visayas, tila timing daw sa pagdalo bukas si dating Speaker Martin Romualdez sa ICI. Suspendido hanggang bukas ang face-to-face classes sa Metro Manila pero tila may kalituhan ang publiko sa dahilan nito. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, sa mga advisory ng mga eskwelahan ay dahil daw dun sa kumakalat na virus. Ano ba talaga ang dahilan dito sa suspension ng mga klase? Jiggy, sa unang advisory nga na inilabas ng Department of Education, dalawa yung dahilan kung bakit sila nagpatupad ng suspension of classes para sa elementary at secondary public schools sa buong NCR. Una dyan ay yung uptick o pagtaas ng bilang ng mga kaso ng mga influenza-like illnesses o ILI. Pangalawa naman daw ay yung para sa earthquake preparedness ng mga paaralan sa gitna ng sunod-sunod na lindol na yumayanig nga sa iba't ibang mga probinsya dito sa bansa. Pero sa opisyal na statement na inilabas nila kaninang hapon lamang, sinabi na nila na ang pangunahing dahilan daw talaga kung bakit sila nagsuspend ng classes ay para raw siguruduhin yung kaayusan ng mga paaralan at yung safety ng mga mag-aaral at kawani sa gitna nga ng sunod-sunod na lindol. Hindi na nabanggit dyan yung tungkol sa influenza-like illnesses. Paglilinaw naman ng Department of Health, walang dapat ikabahala ang publiko dahil wala naman daw outbreak ng influenza-like illnesses sa buong bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni DOH spokesperson Albert Domingo. Yung bilang ng influenza-like illnesses or malatrangkasong sakit sa buong bansa, bumaba pa nga siya ng 8%. Noong 2024, 132,538 as of September 27, 2024. Sa parehong panahon, ngayong 2025, mas mababa ng 8%. 121,716. Pero alam nga natin kasi na nasa flu season tayo. So yung ginawa ng DepEd is actually a sound precaution. Pag-iingat na rin po. Jiggy, sa pag-iikot nga natin kanina sa iba't ibang bahagi ng Manila, nakita natin yung mangilan-ngilan mga kabataan na meron ngang sakit na influenza-like illness. Pero ayon sa Manila Health Department, nasa 24 pa lamang yung naitatala sa kanila na suspected cases ng ILI. Pero para na rin sa kanila, mas maigi pa rin daw na magsagawa ng disinfection sa mga classroom at panatilihin yung proper hygiene para sa mga mag-aaral. At yan, kaugnay ng mga paghahanda ng mga paaralan sa sakuna tulad ng lindol. Ano ang abiso dito ng DepEd? Jiggy, kasunod nga nito, nag-utos na rin yung DepEd na pinapayagan daw nila ang kanilang mga regional offices na magsagawa ng structural inspection at iba pang mga activities para masiguro yung kaayusan o yung kahandaan ng iba't ibang mga paaralan dito sa bansa. Samantala, sasailalim naman sa alternative mode of learning ang mga mag-aaral bago tuluyang bumalik sa face-to-face classes. Yan muna ang latest. Jiggy? Yan po ulat ni Ian Suyu mula sa Quezon City. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga biktima ng magnitude 7.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Live mula sa Mati City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano-ano mga lugar ang sinadya ng Pangulo ngayong araw? Jiggy, kasamang ng ikot ni Pangulong Bongbong Marcos, sina DepEd Secretary Sani Angara at DPWH Secretary Vince Dizon. Unang binisita ng Pangulo ang Manay District Hospital na isa sa mga lubos na napinsala.
Nagsibagsakan ang mga kisame at nagkabitak-bitak ang mga pader ng ospital. Sunod na binisita ng Pangulo ang Manay National High School sa Barangay San Ignacio. Nakakordon na ang paaralan habang sinusuri ang tinamo nitong pinsala. Pinuntahan din ng Pangulo ang nasirang evacuation center sa bayan ng Tarragona. Hindi ito ligtas na tuluyan kaya ang mga residente nakatira muna sa mga tent sa labas ng munisipyo. Jiggy. Bril, ano mga tulong ang ibibigay ng gobyerno sa mga naging biktima ng lindol? Jiggy, nangako ng tulong pinansyal ang Pangulo sa mga biktima ng lindol. Magbibigay ang Office of the President ng 50 million pesos sa probinsya ng Davao Oriental. Makakatanggap naman ng tig 15 million pesos ang mga munisipalidad ng Manay, Banay-Banay at Lupon. Tig 10 milyong piso naman ang Mati City at mga bayan ng Tarragona, Baganga, Boston at Katiil. Tig 5 milyong piso ang mga bayan ng Caraga at San Isidro. 3 milyong piso naman ang ibibigay sa bayan ng Governor Generoso. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo yung pondo. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Wala bang naging agam-agam ang Pangulo gayong alam niyang balwarte ng mga Duterte ang Davao? Jiggy, sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang tanong na yan sa press briefing ng Malacanang. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Castro. Ang mga Davaoenos po, mababait na mga kababayan natin yan. Alam po nila ang mga taong tunay na tumutulong sa kanila. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So huwag gawing pamumulitika ito. Jiggy, sinabi rin ni Yusek Castro na pwedeng pumunta ang Pangulo sa anumang rehiyon para tumulong bilang siya ang presidente. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Bril Montalvo live mula sa Mati, Davao Oriental. Susunod, ang Manay demolition job laban kay dating Speaker Martin Romualdez, kinabahala ng isang kongresista. At Malacanang sinagot ang pahayag ni Congressman Paulo Duterte kaugnay sa mga kidnapper ng kanyang ama. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nababahala si House Deputy Speaker Ronnie Puno sa anyay demolition job laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tila tinataon pa raw ito sa pagharap ni Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bukas. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong detalye ng sinasabi ni Congressman Puno na may demolition job ito laban kay Romualdez? Jiggy, pinagdududahan nga ni House Deputy Speaker Ronnie Puno yung timing ng aligasyon kaugnay nga dito sa overpricing at ghost farm-to-market road project sa Eastern Visayas at Bicol. Matatanda ang gusto nga yung paimbestigahan ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Ang Eastern Visayas po ay baluarte ni late 1st District Representative Martin Romualdez at ang Bicol Region naman ay baluarte ni dating Congressman Zaldico. Sino Romualdez at co ay idinadawit din sa flood control scandal. Pakinggan natin itong pahayag ni Deputy Speaker Puno. Parang may konting demolition na nangyayari dito, no? Parang gustong I think there is scapegoating that is going on, no? Nagtuturuan. Ang sa akin lang, follow the money, di ba? There's all of these distractions that are being created and I'm sensing a lynch mob mentality trying to pin the speaker alone, no, to all of the things that have happened, which is terribly unfair, no?
At Marian, sa ibang issue, may desisyon na ba ang Ethics Committee sa reklamong inihain ni Puno laban kay Congressman Barzaga? Jiggy, hindi nga umabot itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga doon sa kanyang 9 a.m. Ethics Committee hearing kaninang umaga. At sa ambush interview nga ay piniliwanag ni Barzaga na nabisi siya sa kakalaro ng video games kagabi. Narito ang kanyang pahayag. My hearing was already over by the time I arrived. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. I was just playing games on my computer. Amiel. Jiggy, bumuo naman ng Subcommittee for Reconciliation para sana nga pag-ayusin sina Puno at Barzaga pero pareho silang tumanggi. Matatanda ang naghain nga ng ethics complaint si Puno at 28 pang ibang miyembro ng National Unity Party laban kay Barzaga dahil sa paglapag sa House Code of Conduct at Code of Conduct and Ethical Standards para sa public officials. Kasunod nga yan ng mga malalaswa at mapanirang umunong posts ni Barzaga laban sa mga opisyal ng gobyerno. Narito ang sinabi ni Puno at Barzaga. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Ang insulto is to the institution. Well, I prefer not to settle because I want to try to have a hearing kasi mas maganda talaga pag if we can all air our grievances out and to talk about it. At Marian, ngayong ayaw magkaayos ni Puno at Barzaga, ano ang susunod na mangyayari? Jiggy, magkakaroon pa nga ng susunod na pagdinig at handa naman daw si Barzaga na harapin ang anumang parusang ipapataw ng komite laban sa kanya. At kagabi nga, kasama pa si Barzaga sa anti-administration campaign sa Forbes Park sa Makati. Pinagbikit-balikat lang yan ng Malacanang. Narito ang sinabi ng palasyo. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Pero ngayon, muli sasabihin natin, ang Pangulo ay abala sa pagtatrabaho. At kung ano man po ang pamumulitikang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon ng Pangulo. Jiggy, samantala, pasado na nga sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026 dito sa Kamara. 287 po ng mga kongresista ang bumotong pabor habang 12 ang tutol at 2 naman ang nag-abstain. Sa 2026 wala na pong pondong pinalusot ang Kamara para sa flood control projects. Ang higit 255 billion pesos na dapat nakalaan dito ay ini-realign. Malaking bahagi po nito ay inilipat sa 3 pangunahing sektor, ang edukasyon, kalusugan at agrikultura. Ang mga tumutol sa budget ay yung mga aktibong miyembro ng minorya. Pinanatili pa rin kasi yung nasa 200 billion pesos na unprogrammed appropriations, bagay na dapat ay i-zero na raw. Jiggy, transmit na nga sa Senado itong General Appropriations Bill at saka isasalang sa Bicameral Conference Committee. Dito pinagkakasundo ng Senado at Kamara ang mga disagreeing provisions na kani-kanilang bersyon ng budget. Nauna na ngang ipinanawagan ng Kamara na buksan ito sa publiko. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Pumalag ang Malacanang sa banta ni Davao City Congressman Paulo Duterte na pagbabayarin niya mga nagpakulong sa kanyang ama. Sinabi ng kongresista matapos hindi pumayag ang ICC na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, ano ang tugon ng Malacanang sa payag ng dating presidential son? Jiggy, nasa sibilisadong lipunan daw tayo, sabi ni Undersecretary Claire Castro. Yan ang tugon niya sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Sabi ni Jose Castro, hindi daw tayo nakatira sa isang barbaric world, kaya hindi tayo dapat nabubuhay na puro pagbabanta at pananakot. Tugon niya ng Malacanang doon sa sinabi ni Congressman Pulong na hindi siya papayag hanggat hindi napapanagot yung mga quote-unquote kidnappers ng kanyang ama. Ito ay sinabi niya matapos nga lumabas ang desisyon ng International Criminal Court na nagbabasura doon sa apela ng kampo ni Duterte na bigyan siya ng interim release. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, hindi na sila makikialam sa usapin na yan. Hayaan na raw ang ICC na magdesisyon dahil wala naman daw kinalaman ang Malacanang, ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa desisyong ito ng ICC. So mas maigi daw na hayaan na lamang ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumawa ng aksyon tungkol dito. Naritong pahayag ni Jose Castro.
tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. At Maricel, ano naman ang naging reaksyon ng palasyo sa payag ni VP Sara na hindi niya pipili ang ombudsman si Remulla kung siya ang presidente? Kaso Jiggy, hindi naman daw siya ang Pangulo. Yan ang sinagot ni Undersecretary Claire Castro nang mahinga ng reaksyon tungkol sa naging pahayag na yan ni VP Sara. Ang sabi ni Yuse Castro, mahirap kasing sagutin yung mga pangarap na hindi naman magkakatotoo. Ito daw pagkakatalaga kay dating Justice Secretary Remulla bilang bagong ombudsman ay pinag-isipan ni Pangulong Marcos at alam naman daw niya kung ano ang kanyang ginagawa. Malinaw din naman ang direktiba ng Pangulo na nais niya ng transparency sa pamahalaan at hindi rin naman daw hahayaan ng Pangulo na merong kumurba o nagnakaw ng kaban ng taong bayan na hindi mananagot. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. Nagkataon po hindi siya po ang presidente, so mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Tinanong din, Jiggy, ang opinyon ng Malacanang tungkol doon sa sinasabi nga ng bagong ombudsman na plano nitong maglabas ng memo para magkaroon ng access ang publiko pagdating dun sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, bukas naman ang Malacanang sa idea nito at nakahanda raw ang Executive Department na ipakita yung kanilang SALN kung ipag-uutos ng ombudsman. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, DOJ handa ng kasuhan ng mag-asawang Diskaya kaugnay sa flood control scam. At Bugo City sa Cebu muling niyanig ng lindol. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Handa ng kasuhan ng DOJ ang mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Git ng ahensya, hindi na kailangang panghintayin ang tell-all testimony ng dalawa. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, kung kakasuhan ng DOJ ang mga ito, ay pwede pa rin ba sila maging state witness? Jiggy, for evaluation pa rin ang hiling ng mga Diskaya na maging state witness. Ayon kay DOJ State Prosecutor General Richard Padulyon, malalaman kung talagang qualified ang mga Diskaya na maging state witness kapag naisampa na ang mga kaso laban sa kanila. Kasalukuyang ituturing na protected witnesses ang mag-asawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naisusumite ang kanilang tell-all affidavit. Pero hindi na raw yan kailangan panghintayin ng DOJ. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Richard Padulyon. Hindi po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Malalaman lang po natin yan kapag nandiyan na po sa harap ng nag-iimbestiga at i-evaluate din po natin, titingnan natin kung ito po ay sapat na, no, para sila ay may konsiderang state witness. Camille, nasabi ba ng DOJ kung kailan sila magsasampa ng kaso laban sa mga Diskaya? Jiggy, may timeline na ang DOJ. Posible raw mangyari ang pagsasampa ng mga kaso sa mga susunod na linggo pagkatapos ng preliminary investigation. Pero tumanggi ang ahensya na idetalye kung anong mga kaso ang posible nilang isampa. Makikipag-ugnayan daw ang DOJ sa Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsasagawa rin ng kanilang investigasyon, pati ang PNP at NBI ay kumakalap din ng mga ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ Officer in Charge Yusef Frederick Vida. The timelines is already set. The people are impatient. If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. But what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Camille, may reaksyon na ba ang mga Diskaya sa planong ito ng DOJ?
Jiggy, ayaw magkomento ng kapo ng mga Diskaya. Kanina, dumalo sa pagdilig ng Pasay Regional Trial Court si Curly Diskaya kaugnayan sa inihain nilang habeas corpus petition para nga mapalaya sa kustodiya ng Senado. Binigyan sila ng korte hanggang Miyerkules para makapagsumite ng memoranda bago ilabas ang resolusyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Pasay City. Higit isang linggo matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu, muling niyanig ng malakas sa aftershock ang probinsya. Live mula sa Bogo City, Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, gaano kalakas ang panibagong aftershock dyan sa Cebu? Ayon sa Fox magnitude 5.8 ang aftershock na yumanig sa Northern Cebu ngayong araw. Naitala ang epicenter 40-kilometer kanluran ng Bogo. Sige, nakunan pa sa CCTV ang pagyanig sa Bogo City pasado at nagtagal yan ng ilang segundo. Nagpatay-sindi pa mga ilaw sa kasagsagan ng lindol. Sa kuha namang ito ng CCTV sa San Remigio, Cebu, sa isang bakuran. Natumba ang mga lalagyan ng tubig sa lakas ng yanig. Sa downtown Cebu City, nagsiputukan ang mga linya ng kuryente matapos ang lindol. Ayon sa lokal na pamahalaan, wala pang naitatalang pinsala sa mga gusali matapos ang lindol. Kasunod dito, nag-utos na ang DILG sa mga lokal na pamahalaang napuruhan ng lindol sa Cebu at Mindanao na agarang magsagawa ng structural evaluation sa mga bahay at gusali. John, kumusta ang lagay ng mga kababayan natin na nananatili sa mga tent dyan sa area mo? Gigi, nakakaranas pa rin sila ng trauma dulot ng lindol. Binisita ng Philippine Red Cross ang mga pamilyang nasa tent city sa Bogo na hindi pagganap na nakakabangon mula sa naunang malakas na lindol. Kwento ng ilang evacuee, dinuduyan daw sila lalo na pag tuwing gabi kaya hindi sila makatulog. Kahit mga kaunting pagyanig lang ay nakakaramdam sila ng takot lalo na sa mga bata. Sige, patuloy pa ang pamimigay ng pagkain ng itinatayong mobile kitchen. Walang napaulat na nasawi pero nasa 14 ang bilang ng mga sugatan dahil nga sa nangyaring pagyanig kaninang madaling araw. 2 dito sa San Remigio na pawang mga emergency responder. 8 namang katao ang sugatan sa Bogo at 4 sa Daan Bantayan. Amping John at sa mga kababayan natin, John Arawa po live mula sa Bogo City, Cebu. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.